Isang mapagpalang araw po at umaga ng Lunes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes sa loob ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Binabati ko po ang lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, ang mga viewers, supporters, and followers of our daily gospel reflection, sa lahat po ng mga benefactors na tumutulong po upang itaguyod ang parokya at pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, ang sentro ng debosyon kay San Antonio sa Pilipinas. Binabati ko po kayo. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, pagdinilayan po natin sa araw na ito ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas mula po sa 12 kabanata, mga talata 13 hanggang 21. Ang pamagat ng pagninilay na ibabahagi ay nagsasabing mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Mga kapatid, sa pangungusap ng Panginoong Hesus, tuwiran at literal na kanyang sinabi, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang halaga ng buhay ay wala at hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan. Mga minamahal kong kapatid, hindi lahat ng kilala nating mahirap sa mga material na bagay ay may tuturing na malungkot sa kanilang buhay. Hindi naman lahat ng mayaman at sagana sa mga material na bagay ay masasabing ganap na sa kanilang pagiging maligaya at masaya sa buhay. Oo, may mga mayaman na pwede nating sabihing masaya sa pagkakaroon ng maraming material na yaman sapagkat nakabibili sila ng mga bagay na gusto nila. Material na yaman. Pero huwag nating kalilimutan na hindi lahat ng nagbibigay ng kaligayahan sa buhay ng tao ay nanggagaling sa mga material na yaman. May mga taong salat sa mga material na bagay, subalit mas masaya kung ikukumpara sa mga taong sagana sa material na bagay, subalit magulo naman ang kanilang buhay. Kaya hindi sukatan ang pagiging mayaman para maging masaya. At hindi naman sukatan ang pagiging mahirap para masabing malungkot na siya sa kanyang buhay. Isang halimbawa po sa banal na kasulatan ay ang kwento tungkol sa isang mayaman at punong publikano na si Zaccheo. Siya po ay nasa posisyon ng kapangyarihan, marami po siyang ari-arian, at maraming bagay na nai-enjoy si Zaccheo na hindi nai-enjoy ng iba. Subalit, merong isang bagay na napakahalaga na tila wala at kulang sa mayamang buhay ni Zaccheo. Though he was a chief tax collector, he had a lot of money, but he was not completely happy. Despite the very rich life of this man called Zacchaeus, something very precious and important was missing in his life. At yung napakahalagang parte na yon na kulang sa buhay ni Zaccheo ay natagpuan lamang niya at naranasan noong makatagpo niya ang ating Panginoong Hesus. When he allowed Jesus to enter into his house, he found the treasure that gave him happiness that his possessions were not able to give him. When he started to share his blessings and even many of his belongings, he found the value and the meaning of his life. Sabi nga ni Zaccheo, Panginoon, bibigay ko po kahit kalahati ng aking ari-arian sa mga mahihirap at kung minadaya akong sino man, 4 na ibayo ang isosoli ko sa kanya. Kaya pinapatunayan lang po ng ating Ebanghelyo sa kanyang paalala na mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman, that money cannot buy true happiness. Because there is more to life than money
and material possessions. Pangalawa, there are things that money cannot buy. Money can buy a lot of things, but there are things that money can never buy, like good manners, morals, respect, character, common sense, trust, and many other virtues. Marami kang ang pera na ibinibigay sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga anak, subalit hindi mo naman naturuan ng kabutihang asal. Anong saysay ng pagkakaroon ng maraming material na yaman kung di ka naman dinadala nito sa kabutihang asal? Money can buy a beautiful house, but not a beautiful home. Money can buy an expensive bed, but not a sound and restful sleep. Money can buy food, but not good appetite. O di nga ba? Masarap nga nakahain sa harap mo. Hindi mo naman makain sapagkat wala ka namang panglasa o kaya naman wala ka namang gana dahil may sakit ka. Money can buy medicine, but not good health. Money can buy a beautiful grave, but never eternal life. Money can pay for the good education of your children, but not for their values and good character. Kaya, kita nyo? Oo, marami nagbibili ang salapi. Subalit may mga bagay na hindi mo kailanman mabibili o matutumbasan ng salapi o anumang material na bagay. Pangatlo, love only grows by sharing. Ang tunay na pagmamahal ay lumalago lamang kapag ito ay binabahagi o binibigay. Sabi nga, a bell is not a bell until it is rung. A song is not a song until it is sung. And the love in our hearts is not put there to stay because love is not love until it is given away. You can only have more for yourself by giving it away to others. Remember that the happiest people in the world are not the ones who receive much or those who get more in life. They are the ones who share and give more from what they have. Give your best and expect to receive the best. Because after all, uulitin ko at hindi po ako magsasawang ulitin sa inyo, the things that will bring us to heaven are not the ones we keep for ourselves, but only the ones that we are giving away to change the lives of others. Mga kapatid, ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang yaman. It's not measured by how much we possess, but by how much we share. We can never receive what we are unwilling to give. Mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang halaga ng buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang yaman. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin. Hindi ka kailanman nagkulang. Sa kabila ng aming kakulangan, patuloy mo kaming binibiyayaan ng mga bagay para sa aming mga pangailangan. Ikaw ang Diyos na bukal ng biyaya at lahat ng pagpapala. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong ang ating pagninilay, i-like po ninyo at i-share. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa darating pong November 1 until November 9, magkakaroon po ng Misa Nobenaryo dito po sa parokya at pambansang dambana ni San Antonio ng Padua para po sa mga yumao nating mahal sa buhay. May mga mass envelopes po na ibinibigay ang ating mga usherettes and ushers sa pagdiriwang ng misa, lalo na tuwing araw ng Martes at Linggo. Kung kayo po ay nabigyan o kumuha ng envelope, isulat po ninyo ang pangalan ng inyong mga mahal sa buhay na yumao na gusto nyo pong ipagpamisa sa loob ng 9 na araw. Wala po kaming hinihinging eksaktong halaga sa anumang donasyon na inyong may bibigay. Ito po ay voluntary donation para po sa pangailangan ng simbahan. At sa anumang pong inyong pagkakaloob, lubos po ang aming magiging pasasalamat sa inyo. Maaari lang pong ibalik ang sobre on or before October 31 sapagkat ang mga Misa Nobenaryo po ay magsisimula ng unang araw ng Nobyembre matatapos po sa ika-9 ng Nobyembre. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.